Hi guys, this is Neil and welcome back for another vlog. So ang vlog na ito is about online education. So online education through my experience at kung ano yung mga advices ko para sa'yo na nanonood na nagbabalak na mag-aral through online or kung ikaw ay balak mag-aral through online at kung ano yung mga advices ko para sa'yo para maging successful ang online education journey mo. So, ginawa ko itong video na ito kasi merong mga nag-comment doon sa aking previous vlogs about online education regarding sa kung paano sila mag-balance ng finances, kung paano sila mag-start na mag-aral ng online education, at kung ano yung mga advices ko kung paano sila mag-succeed sa pagkuha ng online education at kung paano sila mag-succeed or paano nila magamit ito sa kanilang mga future careers. So, ito yung mga advices ko para dyan. Una, choose the course which is near or related to your current profession or passion. Kasi bakit? Kapag related na nga kasi doon sa profession mo, yung course na kinuha mo, madali siyang i-justify. So, binanggit ko ito sa previous vlogs. Hindi naman siya ganun katagal kong minention, pero slightly lang. Dito i-mention ko ito ng maayos. So, ang pagkuha kasi ng course na which is related na sa current profession mo, kung ikaw hindi pa tapos ng pag-aaral, is magandang idea para ma-strengthen mo yung qualification mo, not just as a work experience, but in attestation as well sa educational institution. So, sa akin kasi ganun ang application niyan. Kinuha ko yung course na related sa aking career kasi tutulong yon para ma-solidify yung aking qualification. So, para maging mas strong siya. Although strong naman na before, mas magiging stronger lang siya kung lalagyan ko ng course related doon sa profession na current na tinatrabaho ko or sa trabaho ko. So, yun yung advices ko dyan para maging successful yung online education mo. Dahil, kung ikaw ay currently na nag-shift ng course through online education na hindi naman related sa current mo na trabaho, I am sure mahihirapan ka. Kasi gaya ko, na walang masyadong connection, hindi ganun kadali na mag-connect sa tao or maghanap ng mga mapapasukan just because nakapagtapos ka ng certain courses. Ang ending kasi niyan, pag ganun ang ginawa mo, mag-start ka pa rin from the very beginning. So not unless gagamitin mo yan sa business at may existing business ka na hindi naman siya related, pwede pa na ma-i-apply mo yan. Pero kung sa trabaho, mahirap siyang i-apply. Not unless may mga connection ka, yun, makakapasok ka ng other course na related doon sa kinuha mo or other work na related doon sa kinuha mo na course na hindi siya related sa current profession mo. So, yun yung important dyan na kailangan natin tandaan sa pagkuha ng online education. Kahit pa man sa face-to-face education, hindi rin ganun kadali yan na i-apply. Kaya nga merong sinasabi na on-the-job training. So, ano naman yung pagkuha ng course based sa passion mo? So, kung ikaw ay nagtatrabaho and yung current profession mo is different dun sa kinuha mo na course, dahil yung course na kinuha mo is passion mo, pwede pa naman yun. Kung meron kang attestation or meron kang something na reference dun sa passion mo, let's say isa kang technician sa isang company, pero ang passion mo is about IT. So, kung meron kang mga supporting mga activities or related documentations tungkol dyan, madali rin siyang i-apply. Hindi siya ganun kahirap i-apply. But at the end of the day, kung regarding naman sa technology kasi, mas mabilis makapasok ang isang person na nakapagtapos ng technology. Pero syempre, bababa ka pa rin doon sa pinaka point of start niya. And yun, kailangan mong i-restart yung whole career mo. So yun kasi yung sinasabi ko doon. Pagkukuha ka ng course na related sa current work mo, current job mo, or current profession mo, sa work experience mo as a professional, hindi ka na bababa dun sa pinaka-lowest. Kukontinue ka na lang and mag-advance ka na lang to the next level. So, ganito yan. Nandito ka nag-start. Pag kumuha ka ng online education, nandito ka pa, papunta ka doon. Ganyan yan. Ladder. Pero, kung ikaw ay nandito at ito yung profession mo at different yung course mo, it's either sa same ka or bababa ka ng isang level.
So, kailangan nating i-consider yung mga points na yan. So, pangalawang advice, be ready financially. So, para hindi ka maging failure sa pagkuha ng online education or kahit face-to-face education, kailangan ready ka financially. Kasi, ang financial is one important factor na nakaka-affect kung paano ka matapos sa iyong educational journey. So, hindi mo ko dapat gagayahin na sa lakas ng loob ko, nag-enroll ako na kahit wala akong fund na naka-ready. So, ang end niyan, nag-face ako ng consequences. So, consequences is, nagkaroon ako ng loan left and right. So, ano ko naman yun siya? Yung, accepted ko naman yung consequence. Pero, hindi ko ina-advise na gawin mo yan na nanonood. Kasi, mahirap siyang move forward or mahirap makarecover sa mga ganyang scenario na gagawin mo. Kung just in case na nag-decide ka na, gumawa ng pareho sa way ko. So, ginawa ko lang kasi yun dahil ayaw ko siyang masayang and gusto ko matapos ng mas maaga. Kaya ko siya ginawa. And ready naman ako to face the consequences. So, yun. Ang pag-ready kasi financially, not just meron kang fund, meron ka pa dapat extra fund kasi hindi natin maiiwasan na mag-face tayo ng challenges during the process of taking your education. So, ang pinaka-best advices ko dyan is mag-ready ka ng equal to 1 semester na tuition fee. Set aside yon, bukod pa yun sa binabayad mo na current. Kasi just in case nagkaroon ka ng financial problem, hindi mo maititigil yung iyong pag-aaral. Yun ang pinaka-important dyan. Number 3 is be ready to balance your time. So, important yan. Balance ng time is isa sa pinaka-important factors na kailangan mo while working and studying. So, specifically kasi yung vlog na ito para yun sa mga working student or nagtatrabaho habang nag-aaral. Kasi hindi ganun kadali mag-balance ng oras. So, maraming tao na magsasabi na, wala akong time nito kasi marami akong ginagawa. So, ano ang ginagawa mo sa buhay? Kailangan mong tignan ano ang priority mo. Ano yung mas gusto mong unahin kaysa gawin ngayon? Ano ang gusto mong ipagpabukas na dapat ginawa mo na ngayon? So, yun yung mga dapat mong tatanungin sa sarili mo. Ano ang goal mo sa buhay? Ano ang gusto mong ma-reach? Kasi pag nasagot mo lahat yan at napagpilian mo na yung mga sagot na yan at napili mo na yung choice mo, doon ka mag-move forward. So, dapat ang focus yan is straightforward lang. Hindi ka pwedeng pumunta sa right, hindi pwedeng left. Kasi, kailangan focus ka sa gusto mong matapos. Yun yung advice ko sa'yo on number 4 advice, focus on your goal. Kasi bakit? Kapag wala kang focus, mahihirapan ka matapos. Kapag wala kang relating to dun sa balancing of time, hindi ka marunong mag-balance ng time, yung ano ka lang, kung ano yung matapos mo, yun lang. So, hindi po pwede yung ganun. Kasi, kung meron kang finances na available, pero wala ka namang available na oras na pwede mong i-allocate sa pag-aaral ng online, still mag-fail ka pa rin. Kasi, hindi ganun kadali na magtapos ng pag-aaral kung wala kang oras at hindi ka financially ready at hindi ka talaga oriented doon sa goal na gusto mong matapos na nakarelate dyan sa pag-aaral na yan. So, yan yung pinaka-important na consideration. So, fifth and last advice is kailangan mong i-apply in real life experience kung ano ang pinag-aralan mo. So, nag-aral ako ng Diploma in Engineering na Masters in Engineering Management while nagtatrabaho sa Engineering Department. So, lahat ng mga yan na i-apply ko doon sa technical supervision, sa project coordination and management kasi slightly involved na ako doon, sa general administration ng engineering sa pagbabalance ng mga working hours ng mga technician kasi related doon yung aking course. Other one is kung paano makipag-deal sa mga contractors, sa suppliers, kung paano mag-cite ng mga technical specifications ng products. Natututunan yan paunti-unti habang nag-aaral ako and nagtatrabaho at the same time. Pero yun nga lang, kailangan kong i-balance lahat yan. Kailangan ko ng oras para i-allocate doon sa pag-aaral na yon. Kasi kung sasabihin ko na wala akong time nga, ibabalik ko na naman to, mahihirapan ako. So yung goal ko na matapos on time according to the goal na time na program ko para dun sa specific school
program na kinuha ko or course na kinuha ko, matapos ko siya in time. Kung madali man ako, at least meron pa akong gap na 3 months na inallocate just in case na hindi ko siya matapos on time na prinogram ko para sa sarili ko. Kasi bakit? Makaka-affect kasi yung finances. So gaya ng sinabi ko kanina is finance is isa sa malaking factor. Balancing my time is isa sa malaking factor. And kung may focus ba ako sa ginagawa ko, ano ba yung factors na naka-affect dyan? So, ang pinaka-main dyan sa tatlo na yan is, yung finances ko was very deep na talaga, na sobra. Kaya hindi ko na siya na-manage ng maayos. And ended up, para lang masagot ko yan, nag-loan ako. And I took the consequences. Until now, patapos naman na siya, binabayaran ko. So, hindi lahat ng oras na sasabihin nila na nag-aaral ka dahil maganda ang position mo sa trabaho is maganda rin ang finances mo. Hindi. Ganun yun. Hindi lahat ng time is maganda yung laging kahihinatnan or result ng isang pag-aaral. Para gumanda siya, kailangan mong mag-face ng consequences from one side to another para lang ma-pursue yung dream na yan. So always remember that. Hindi ka pwedeng mag-aral na puro lang positive ang nakikita mo or puro positive yung nakukuha mo. May ibang side na negative while yung pag-aaral mo is positive. So, yun yung isa sa point. Kailangan mong i-ready kung ano yung good and bad result sa pagkuha ng iyong educational goal. Last advice is kailangan mo kasing i-balance itong 3 factors na ito. Personal, professional, and social. So, personal, kailangan mong mabalance yan para mailagay mo yung oras doon sa professional growth mo. At the same time, mag-allocate ka rin ng part, a certain time or a certain amount sa akin nga kasi, to put on the community or social involvement mo sa mga projects in some reaching remote areas or feeding programs na sinasabi. Maraming klaseng factors yan. Pero kailangan lahat ng side na yan positive. Kasi yun yung mga yun kasi, isa yun sa mga magbibigay sa iyo ng motivation to move forward para makuha mo ang iyong dream online education. So thank you for watching this vlog. Please don't forget to comment kung may mga tanong ka, like and subscribe na rin para maging updated ka sa aking mga next educational vlogs and advices in the future videos na i-upload ko sa aking channel. Bye!